Anisiyan habang minamasahe ko ang malapad at matigas nitong likuran. Hindi ko alam kung bakit gustong-gusto nito ang ginagawa ko alam ko naman sa sarili ko na hindi ako marunong magmasahe. Minsan sinasadya kong lakasan ang pagpisil, habang minamasahe ito, ngunit parang hindi ito nasasaktan sa ginagawa ko. Hinihingal na rin ako dahil sa pagod. Nakakainis, dapat sana ay dumalaw ako kay nanay sa ospital, ang walang hiyang siyan. Sinabi kay Tito Virgel na masama ang pakiramdam ko, iyon pala aalili niya lang ako sa pagmasahe sa malabatong niyang katawan. What did you say? Wala, saad ko sabay irap. Padabog kong minasahe ang likod nito. Ano ba ang ginagawa mo? Anito at saka dahan daw ang tumihaya, kaya bahagya akong napaatras. Nagrereklamo ka ba? Mariin itong tanong. Ay hindi naman, siguro tapos na akong magmasahe, pwede na akong lumabas. Saad ko at mabilis na bumaba ng kama. We're not done yet. Anito kaya napahinto ako sa paghakbang at humarap dito. Baka pwede namang magpahinga kahit saglit. Hindi mo ba naaalala, kagagaling ko lang mamalansya ng mga damit mo. Inis kong saad. Dahan-dahan itong bumangon, at madilim ang anyo ng mukha na humarap sa akin. Okay, you can rest now pero balikan mo ako mamaya. Tatapusin mo ang trabaho mo, mariin itong wika. Wala akong nagawa kundi ang tumungo, kahit sa loob-loob ko ay sobrang pagpoprotesta dahil sa ginagawa nito. Dumiretso na nga ako sa loob ng kwarto ko, pero bago ako magpahinga, tinawagan ko muna si Ante Fe sa ospital, upang kumustahin si nanay at pagkatapos, ay nagpahinga na ako. Nagising ako ng alas 5 na ng hapon. Dali-dali akong nagtungo sa banyo, upang maligo. Tiyak na mamumuti na ang mata ng arroganting siyan na iyon sa kahihintay sa akin. Mabilis kong pinatuyo ang buhok ko, at pagkatapos ay nagsuot ako ng loose t-shirt at makapal na pajama, bago nagtungo at kumatok sa kwarto ni Sian. Come in. Narinig kong tugon nito mula sa loob. Dali-dali kong ipinihit ang serrader ng pinto. At binuksan iyon. Dumiretso ako sa loob at nakita kong nakaupong si Sian sa couch na naruroon, at mukhang seryoso itong nanunood ng movie. Niyakap ko ang aking sarili, dahil sa sobrang lamig na sumalubong sa balat ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nasasanay sa lamig ng aircon, ni hindi ko nga rin binubuksan ang aircon sa kwarto ko, dahil lalamigan lang ako. Mas kontento na lang ako sa mini fan na binili sa akin ni Ate Lori kamakailan lang. Magandang hapon, tipid kong bati. Ngunit hindi ito tumugon bagkus ay pinatay nito ang movie na pinapanood at, saka tumayo at tumingin sa akin. Napayuko ako nang mapansin ang pagpusada nito ng tingin sa kabuuan ko. You look fresh, Anito. But you need to remove your clothes during the massage. Ha! Gulat at halos lumuwa ang eyeballs ko, dahil sa sinabi nito. Hindi na ako papayag kapag ganoon ang gusto nitong mangyari. Use bathrobe instead. Anito na nanatiling seryoso ang mukha, at mariing nakatitig sa aking mga mata. I mean, para hindi sagabal ang pangit mong kasuotan, habang minamasahe mo ako. Ako magsusuot ng roba habang minamasahe ka. Hindi ko makapaniwalang tanong, nag-umpisa na akong kabahan nakakahiya ang bagay na iyon. Hindi naman ang damit ko ang mamasahe sa'yo, kundi ang mga kamay ko diba? Inis kong tanong. Napaatras ako nang makitang humakbang ito palapit sa akin. Huwag kang pilosopo. Napalunok ako at mas umatras pa, hanggang sa napunta na ako sa dahon ng pintuan, at wala na akong maaatrasan pa. Nagkasalubong ang mga mata namin, habang dahan-dahan naman nitong itinukod ang dalawang braso sa gilid ng mga braso ko. Don't be stubborn or else, you will regret everything. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Saad nito sa nag-aapoy ang mga mata, dahil siguro sa galit at amoy na amoy ko na rin ang malasanggol nitong hininga, dahil sa halos magkadikit na ang mga mukha namin sa isa't isa. Napalunok ako habang pinagmamasdan ang magaganda nitong mga labi. Hindi ko alam ang biglang pagragasa ng kung anong damdamin sa mga sandaling iyon. Huwag mo akong tinatakot, Sian Larsen. Dahil matagal na po akong takot sa'yo. Mangiyak-ngiyak kung saad. Sige na, oo na. Maghuhubad na ako, Magsusuot na ako ng roba. Nakita kong sarkastiko itong ngumiti, bakit ang gwapo pa rin ng lalaking kaharap ko ngayon? Good. Anito at dahan daw ang lumayo mula sa katawan ko. You can use my robes. Be hurry, ayaw kong pinaghihintay ako. Maautoridad nitong wika.
Nataranta ako kung saan patutungo. Wala naman kasi akong ideya, kung nasaan nakalagay ang robes nito. Ako na, inis nitong Saad, at nagtungo sa kung saan. Hinihingal akong tumakbo sa couch na naroroon, at kinalma ang aking sarili. Ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. Here, napaigtad ako nang biglang ihagi sa akin ni Sian ang roba. Ang bango-bango ng roba na iyon, at mukhang kasing amoy niya lang din. Wala bang bagong laba? Tanong ko, mukhang ginamit na kasi nito iyon. Huwag ka nang mag-inarte, hindi pa naiaakyat ni Ate Lori dito ang mga bagong laba na roba, inis nitong wika. At saka, hindi naman iyan mabaho, kasi isang Sian Larson ang gumamit niyan. Ang yabang, bulong ko, mabuti at hindi nito narinig iyon. Teka, saan naman ako magbibihis? Maang kong tanong. It's up to you, kung kaya mo, dito sa harapan ko, sarkastiko nitong wika. Hoy, in your dreams, sa banyo na nga lang. Saad ko at nagmarcha patungo sa kinaroroonan ng banyo. Pagkatapos kong magbihis kaagad na akong lumabas ng banyo, at pinuntahan si Sian. Napatigil ako sa paghakbang nang makitang nakadapa na si Sian sa malambot na kama, at mukhang hinihintay na ako nito. Napalunok ako nang mapansing wala itong damit pang itaas, at ang tanging puting tuwalya lamang ang bumabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi ko maiwasang manginig ang aking mga tuhod, nang laruin ng imahinasyon ko ang magiging posisyon ko, habang minamasahe ito. Literal na magdidikit ang aming mga balat sa isa't isa, lalo na at nakarobo lang ako. Ang hindi ko talaga maintindihan, ay kung bakit kailangan ko pang magsuot ng roba na kakainis. Talagang sobra-sobra na itong ipinapagawa sa akin ng arroganting Sian na ito, ipinapangako kong ito na talaga ang huli na aalilin niya ako. Ngunit ang pangakong iyon, ay nanatiling pangako dahil nagdaan pa ang ilang araw. Ay hindi pa rin ako nakatatanggi sa mga utos sa akin ni Sian. Subalit sa kabila pa rin ng mga iyon, ay may estranghero akong nararamdaman sa tuwing nasisilayan ko ang gwapong mukha ni Sian. Kahit palaging umiiral ang pagiging arrogante nito, kapag kaharap ako, ay ramdam ko pa rin talaga ang strange feelings na iyon. Madalas ko rin natatagpuan ang sarili ko na nakangiti, kapag nasisilayan ang mukha nito. Hanggang sa dumating na nga ang araw na ang strange feelings na iyon, ay tuluyan ko nang ang nadiskubre. I'm fallen in love to Mr. Arrogant Sian Larson. Ngunit wala akong balak na ipaalam dito ang nararamdaman ko, kaya pinanatili ko iyon na sikreto sa loob ng aking puso. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas, narinig kong wika ni Ate Lori. Kasalukuyan akong nagdidilig ng halaman, iyon ang nakasanayan kong gawin kapag umaga. Sinipat ko ang pangbisig kong relos, ilang minuto na lang kailangan ko nang puntahan si nanay sa ospital. Sino? Taka kong tanong. Wala naman akong inaasahang panauhin. Rigor daw ineng. Napaawang ang mga labi ko dahil sa narinig. Napayuko ako, nang maramdamang tila hindi ako nakaramdam ng excitement nang marinig ang pangalang iyon. Boyfriend niyo daw ineng. Dugtong ni Ate Lori. Marahan akong tumango at sinabing papasukin ito, Isabel. Miss na kita. Ani Rigor at sinugod ako ng yakap, nang sa wakas ay nakapasok na ito sa loob. Tipid akong ngumiti at iginiya ito sa sofa, upang paupuin at timplahan ng kape. Ang yaman naman pala ng napangasawa ni Ante Regina, nakangiting wika ni Rigor, habang humihigop ng kape. Marahan lang akong tumango. Ano nga pala ang sadya mo? Kunot noo kong tanong. Namiss lang naman kita, gusto ko sanang yayain kang mag-date mamaya, kakasweldo ko lang kaya bubusugan kita mamaya. Talaga, nakangiti kong Saad, ngunit hindi umabot sa tainga ko ang aking mga ngiti, dahil sa totoo lang, hindi naman ako masaya. Pasensya na, pero dadalawin ko kasi si nanay mamaya sa ospital. Dismayadong tumitig sa akin si Rigor. Hindi ba natin magagawa ng paraan? I mean, gusto ko talagang masolo kita mamaya. Huwag pilitin ng ayaw. Kapwa kami napalingon ni Rigor, nang biglang magsalita mula sa likuran namin si Sian. Hindi ko namalayan ang biglang pagsulpot nito doon, at mukhang paalis na ito patungong trabaho. Napamaang namang tumingin si Rigor kay Sian. Pansin kong hinagod nito ng tingin si Sian, at ramdam kong nanliit ito sa kanyang sarili. Bakit sino ka ha? Hindi ko inaasahan ang paraan ng pagtatanong ni Rigor.
Nakita kong hinimas ni Sian ang kanyang mumunting biguti sa baba, at bahagyang ngumisi. Ako ang amo niya kaya ako lang ang susundin niya. Biglang napatayo si Rigor, at kapagkuan ay tumingin sa akin. Totoo ba? Oo, mabilis kong tugon. Kung ganoon, mag-iingat ka sa amo mo Isabel. Mukhang may hindi yata mapagkakatiwalaan. Ani Rigor at matamang tumitig kay Sian. Nakipaglabanan ng tingin ang dalawa, hanggang sa unang nagbaba ng tingin si Rigor. Aalis na ako babe. Ani Rigor at walang babaalang hinapit nito ang baywang ko, at siniil ng halik ang aking mga labi. I love you. Naputol ang sasabihin ko nang biglang tumikim si Sian. Kung maglalandian kayo, huwag dito sa bahay ng daddy ko. At Isabel, follow me sasamahan mo ako sa restaurant. Maautoridad na utos ni Sian. Teka pupunta ako sa ospital. Ngunit hindi tumugon si Sian, kaya napasunod na lang ako dito at naiwan si Rigor sa sala. Bakit mo ako isasama sa restaurant mo Sian? Hindi mo ba alam na kailangan ako ni nanay sa ospital? Inis kong tanong kay Sian nang sa wakas ay nasa loob na kami ng sasakyan nito. Si Ate Fena ang bahala doon. I called her to take good care of Tita Regina. Seryosong saad nito, habang nakatitig sa akin sa rearview mirror. E ano naman ang gagawin ko sa restaurant mo? Kung kakain lang okay lang sa akin. Manoniebre nito ang sasakyan. Don't expect too much. Absent ang isang kitchen staff ko, kaya ikaw na muna ang maghuhugas ng mga plato, at iba pang gagamitin sa kusina. Ano? Hindi ko makapaniwalang tanong. Kapag minamalas ka nga naman oo. Nakakainis na talaga itong si Sian. Akalain mo, paghuhugasan niya ako ng mga plato. Ang beauty ko pang kusina lang. Okay lang basta may bayad. Inis kong saad. I don't need to pay you, remember nasa pamamahay ka ng daddy ko. Kaya nga, bakit hindi mo ako babayaran hindi naman ikaw ang nagpapalamon sa akin kundi si Tito Virgel. Nakita kong hinigpitan nito ang hawak ng manibela, at walang ano-anong iprino ang sasakyan. Dahilan upang mamudmud ang nguso ko sa upo ang nasa front seat. Napangiwi ako sa sakit. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Saad ko habang sapo ang nguso ko. It's not my fault. Dapat palagi kang handa. Buweset ka kung hindi lang kita mahal na ko. Nung kang magtitiis ako sayo. What? Ang sabi ko, bilasan mo pa. Hala paliparin mo pa ang kotse mo. Inis kong turan, at ganoon na lang ang pagsigaw ko nang tinutuhanan nga nito ang sinabi ko. Pinasibad nito ang sasakyan, at pakiworry ko ay nasa biyaheng kamatayan na kami, dahil sa bilis ng pagpapatakbo nito. Bagalan mo please. Sigaw ko at halos mapugto na ang hininga ko sa mga sandaling iyon. Ano ba kainis ka Sian? Sigaw ko pa rin dahil wala itong balak na bagalan ang pagpapatakbo sa sasakyan. Your wish is my command. Nakangising wika nito. Daig ko pa ang inararo nang sa wakas ay makarating na kami sa restaurant nito. Halos naubos ang lahat ng lakas ko. Gulong-gulo din ang buhok ko dahil sa pagpapalipad ni Sian ng kanyang kotse. Wala pa naman din akong dalang sukle, dahil hindi ko naman alam na idadamay niya pa ako sa kanyang trabaho. Napayuko ako nang mapansin kong pinagtitinginan ako ng iilang mga customer na naruroon. Messy hair. Narinig kong saad ng isa sa mga nasa counter. Good morning chef. Sabay-sabay na bati ng mga trabahante nito. Magiliw namang tumugon si Sian, akala mo naman sobrang bait. Binilisan ko ang paghakbang ko. Nang mapansing ang bilis din humakbang ni Sian patungong restaurant kitchen nito. Guys meet Isabel our new dishwasher, pakilala sa akin ni Sian sa mga naruroon sa kitchen. Ang lalapad ng mga ngiti nila, sarap subuan ng isang buong pinggan. Welcome Isabel. Pabirong saad ng isang lalaki siguro isang dishwasher din ito. Peke akong ngumiti at sumulyap sa hinayupak na Sian. Hindi naman sa nagrereklamo ako sa trabahong nakatukos sa akin ngayon, dahil sanay naman ako sa ganoong trabaho sa probinsya. Ang nakakainis lang naman kasi itong Sian na ito. Pagtatrabahuan ba naman ako nang walang sweldo? Mabilis kong inumpisahan ang trabaho ko. Halos basagin ko na rin ang lahat ng plato dahil sa sobrang inis. Padabog kong lapag ko ang platong nabanlawan. Pasensya ka na, sira kasi ang dishwasher machine dito. Mukhang bibili pa ng bago, narinig kong saad ng katabi kong dishwasher din. Okay lang sanay naman ako, tipid kong wika. E bakit nagdadabog ka dyan? Mula sa aking likuran ay wika ni Sian.
Hindi ko ito pinansin, bagkus ay mas lalo akong nagdadabog. Gusto kong galitin ito para ipahinto na nito ang ginagawa ko, at nang makapunta na ako sa ospital. Paano daw kasi chef, wala ka kasing balak swelduhan siya, wika ng katabi ko. Naikwento ko kasi dito ang tungkol doon kanina. Okay, I'll pay you later, anito. Naramdaman kong humakbang ito palayo, kaya nakahinga ako ng maluwag. Pagkatapos kong bisitahin si nanay sa ospital, nakipagkita ako kay Rigor, dahil panay ang pangungulit nito na makipagkita. Salamat Isabel. Ani Rigor sabay yakap sa akin ng mahigpit. Kasalukuyan kaming nandito sa isang park. Panay ang sulyap ko sa aking relos, dahil gusto ko nang makauwi ng bahay, dahil may nakabinbin pa akong trabaho na ipinag-utos sa akin ni Sian. Kung noon ay nagrereklamo ako kapag inuutusan ako ni Sian, ngayon ay tila nasisiyahan pa ako. Gusto kong palaging nakikita ang mukha nito, kahit mas madalas ay nakasimangot ito sa akin. Kahit mas madalas sinasaktan niya ako sa kanyang harap-harapang panlalait sa akin, hindi ko nalang binibigyan iyon ng pansin. Ano ang pag-uusapan natin? Casual kong tanong kay Rigor. Nakita kong kumunat ang noo nito. Ano pa ba ang dapat nating pag-usapan? Hindi ba tungkol sa ating dalawa? Sagot nito sa sariling tanong. Nag-iwas ako ng tingin. Pwede sa sunod na araw na nating pag-usapan yan. Alam mo naman na nasa malaking problema ako ngayon. Malala ang kalagayan ni nanay. Bakit parang bigla ka na lang nanlamig sa akin? Hindi ba dapat masaya ka, dahil sa muli nating pagkikita? Sabihin mo, may kinalaman ba dito yang amo mong hilaw? Iritable nitong tanong. Hindi ako kaagad nakasagot, dahil kahit hindi ko aminin sa sarili ko, tumpak ang hinala ni Rigor. Ang dating pagmamahal ko dito, ay biglang nabaling kay Sian na hindi naman sana dapat, pero ano ba ang magagawa ko, kung iyon ang sinasabi ng puso ko? Paano naman nasali sa usapan dito si Sian? Nagagalit-galitan kong tanong. Hindi ko alam kung paano salubungin ang mapaghinala nitong mga titig. Dahil iyon ang nararamdaman ko. Mariing wika ni Rigor. Tumayo ako at hinarap ito. Kung ganyan ka, mas mabuting tapusin na natin ngayon pa lang ang namamagitan sa atin. Huwag. Please parang awa mo na Isabel. Mahal na mahal kita. Ginawa ko ang lahat para lang makita ka, hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa buhay ko. Mangiyak-ngiyak na wika ni Rigor. Sorry na kung nagiging praning ako, pangako hindi na mauulit. Huwag mo lang akong hiwalayan. Nagmamakaawa nitong hinawakan ang dalawa kong kamay, at kapag kuwan ay mahigpit ako nitong niyakap. Gagawin ko ang lahat, hindi ba nangako ka sa akin sa probinsya na sabay tayong mag-aaral? At dahil hindi natupad iyon, ituloy natin ang plano. Mag-aral tayo ng sabay, anito. Pag-aaralan kita di ba pangarap mo iyon? Anito na ikinagulat ko naman. Hindi mo ako kailangan pag-aralin Rigor, saad ko nang sa wakas ay kumalas na kami sa isa't isa. Kung iyon lang ang paraan, para hindi tayo magkahiwalay gagawin ko, sincero nitong saad. Salamat na lang pero nawalan na ako ng gana. Sa ngayon, si nanay na muna ang iisipin ko. Siguro kung mangangarap ako na magpatuloy muli sa pag-aaral, hindi na muna ngayon, saad ko at saka naisip ko rin kung paano nito naisip ang pag-aralin ako, kung katulad ko wala rin sapat na pera pang gastos para doon. Umaasa nga lang ako sa mga scholarships. Naiintindihan kita. Sana palagi mong tatandaan na hindi ko kayang pakawalan ka, anito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Hindi ko talaga alam kung paano ko sasabihin na nawala na ang pagmamahal ko dito. Pagkatapos naming mag-usap, dinala naman ako ni Rigor sa isang karinderya. Maraming pagkain ang in-order nito, pero dahil wala ako sa mood, hindi ko talaga nagalaw ang pagkain ko, bagay na ipinag-alala nito. Mabait naman si Rigor. Maalalahanin at higit sa lahat, gwapo, at iyon ang mga katangian na minahal ko dito noon pa man, ngunit, sa isang iglap naglaho ang lahat ng pagmamahal ko dito, dahil kay Sian. Dahil sa arroganting iyon, na kahit kailan ay alam kong hindi nito masusuklian. Ang pagmamahal na inaalay ko dito ng palihim. Dapat ngayon pa lang ay itigil ko na ang pag-iilusyon kay Sian, dahil alam kong masasaktan lang din ako sa bandang huli, pero dahil sa loko-loko kong puso, umiibig pa rin dito kay Sian. Pagkatapos ihinatid na rin ako ni Rigor sa bahay. Ayon pa dito, ayaw pa sana nitong maghiwalay kami,
dahil marami pa daw itong gustong pag-usapan naming dalawa, pero ako itong atat na atat nang umuwi ng bahay. Sige salamat, iyon lang at kaagad ko na itong tinalikuran. Alam kong may sasabihin pa si Rigor, pero mabilis na rin akong umiwas. Ayaw ko nang pahabain pa ang usapan naming dalawa. Saan ka galing sis? Si Dana ang bumungad sa akin sa may pintuan. Mukhang kararating lang din ito galing school. Ngumiti ako at nilagpasan ito. Nagtungo ako sa sala at alam kong sumunod ito sa akin doon. Umupo ako sa couch, ganoon din ito. Nagkita kami ni Rigor, tipid kong wika. Wow! Pwede mo ba akong ipakilala sa BF mo? Anito? Mabilis akong tumango. Mabait iyon at tiyak kong magkakasundo kayo, saad ko. Good, Anito. Anyway, I wanna ask you about sa pag-aaral mo. Hindi ba sabi mo, gusto mong makapagtapos? Oo, pero noon iyon. Sa ngayon, sinanay muna ang paglalaanan ko ng oras. Siguro sa susunod ko na iisipin iyon. Bumukas ang panghihinayang sa mukha nito. I see, nanghihinayang lang naman kasi ako. Pero marami pang pagkakataon makapagtatapos ka rin, Anito. Ilang sandali lang ay ginaluntang kami ng malakas at sunod-sunod na pagring ng cellphone ni Dana. Kuya Sian is calling, nakangiti nitong saad, mabilis nitong sinagot ang tawag. Hello, kuya. Narinig kong saad nito. Hindi ko marinig ang sinasabi ni Sian. Okay, nakangiting saad nito, at saka nagbaling ng tingin sa akin. Kuya Sian invited me a dinner, masiglang saad nito. Ganoon ba? Ingat ka sa pagmamaneho, iyon lang. Of course kasama ka, Anito. Hindi ko mapigilan ang magsaya ng palihim. Sa wakas makikita ko na naman ang mukha ng lalaking lihim kong iniibig. Palaging nasa restaurant nito si Sian, at sa gabi ko lang ito nakikita, kaya hindi ko maiwasang mamiss ito. Hindi ko maiwasang mapailang. Habang tumatagal mas lalong lumalalim ang nararamdaman ko para dito. Nakangiti kong pinagmasdan ang sarili ko, sa harapan ng malaking salamin. Sinadya kong magpaganda para mapansin ni Sian. Ibinasura ko na rin ang makaluma kong mga damit. At pinalitan ng mga bago at sunod sa uso ngayon, yung iba ko naman ay karamihan ay bigay ni Dana. Hindi pa naman daw nito nagamit ang mga iyon, at saka marami naman daw itong damit, kaya ibinigay niya na lang sa akin ang mga iyon. Marami din itong ibinigay sa akin na sandalyas na halatang bagong-bago, at hindi pa nagamit. Hindi ko nga lang magsuot yun kasi ang taas ng heels, pero dahil gusto kong magpa-impress kay Sian, napilitan akong magsuot ng sandalyas na may 4 na inches. Wow! You look good! Manghang hinagod ng tingin ni Dana ang kabuuan ko. Talaga, nahihiya kong saad. Kaso hindi ako marunong maglakad, gamit ang sandalyas na ito, sabi ko habang pinagmamasdan ang sandalyas. Matutunan mo rin kapag palagi kang magsusuot ng ganyan, Anito. Panipi, di bale, kapag nagkaroon ako ng time, tuturuan kita. Susme ang dami ko pa palang dapat ituro sa'yo. Hindi ko pa pala na ituturo sa'yo kung paano lumangoy, natatawa nitong saad. Hayaan mo na, wala na rin naman akong balak maligo sa swimming pool. Natatawa kong biro.